Magandang umaga po sa inyo lahat. Nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito. Bagamat ang lugar po ng Laguna, Batangas, Rizal, at buong Manila ay naka-GCQ. At ang Laguna po ay magiging under na po ng ECQ. So sa oras po ito, hindi mahahadlangan ang ating pagsamba sa Panginoon. Tayo po na nasa ating mga tahanan ay patuloy po tayong sasamba, magpapasalamat at patuloy na magbibigay ng papuri sa ating Diyos sa buhay. Sa oras na ito, nais ko pong tayo magsama-sama. Napakahalaga ang salita ng Panginoon sa araw na ito. At nais ko po sa umagang ito, tayo po ay sama-samang magbukas. Samahan niyo po ako na basahin ang isang talata sa Bible na napakahalaga na ginamit ng Panginoon during the time ng Israel ay nagkaroon po ng tinatawag na pagkakabihan sa Babylonia. Ito po ay makikita po natin sa Jeremiah chapter 29 verse 10. And let us turn with me, samahan niyo po ako na magbasa mula po sa talatang ito. Ang sabi po ni Jeremias 29:10, subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkakabihan sa Babylonia, muli kong ipadadama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupain ibinigay ko sa inyo. Alam niyo, mga talatang ito ay puno-puno po ng pangako ng Panginoon. Kaya nais ko, sa kabila kung naranasan po natin pandemic, halos 1 taon na po mahigit. Nag-celebrate na nga ng 1 year ito nakaraang March. Pero ang Diyos ay patuloy pa rin maghahatid sa atin ng bawat salita. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay pinamagatan ko itong the promise-keeping God. Sino ba ang Diyos na nangako? Nagbabago ang panahon, nagbabago ang kapaligiran, nagbabago ba ang pangako ng ating Diyos? Alam niyo, sa mga talatang ito, tayo po'y magsama-samang balikan ang mga pangako ng Panginoon for how many years. Ang bansang Israel, dumating po ang sandali na kung saan ay parang nalimutan sila ng ating Diyos. Parang sila ay naghahanap na ng tunay na Diyos. Nasaan ba ang aming Diyos? At ang sabi ng Bible dito, mayroon pong sadyang panahon na iniugol na pangako ang ating Panginoon. Babasahin ko muli ang talatang ito. Ang sabi po sa wikang Ingles, this is what the Lord says, when 70 years are completed for the Babylon. So napakahalaga yung taon. Pero alam natin kung ang Israel ay nakaranas sa 70 taon, hanggang doon na lamang yon at hindi na masasandaan. Hindi natin alam kung ilang panahon pa, ilang taon na mangyayari sa atin sa pagitan ng COVID na ito. Pero ito po ang pinangako ng Panginoon. Ang lahat ng bagay ay may hangganan. Ang lahat ng bagay ay may boundaries. Ang lahat ng bagay ay inilaan ng Diyos na hangganan. At tayo po, bilang tayo mananampalataya sa Panginoon, kayo man lahat ngayon ay nasa online, sa Pilipinas, sa Life in Christ, sa iba't ibang lugar. No? Ito ang sinasabi ng Panginoon. May oras na itinakda ng Diyos na kung saan ay hanggang doon na lamang ang kanyang kayang gawin. Kung ang Israel, sinabi ng Bible, matapos ang 70 taon, ito naman ang gagawin ng Panginoon. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya hindi natin alam, Diyos lamang ang nakakaalam ng kapatid, pero nagbigay na hangganan ng Panginoon. At mula sa araw na yon, itinakda ng ating Diyos, darating oras at ito na, magaganap na, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Amen? Alam niyo, ang mga propeta noong unang panahon ay ginagamit ng Diyos bilang tagapagsalita upang bigyan babala, upang bigyan ng pag-asa, upang bigyan ng mensahe ang lahat. And during that time, talagang kailangan nila to stir up the very people of God of Israel to go and have courage. No? Marami pong propeta noon ang ginamit ng Panginoon upang pagsabihan ng lahat na naghihintay ng mensahe ng Panginoon. At sa oras na ito, aking kaibigan, kapatid, no, kapamilya ko sa Life in Christ, ang Diyos ay nangungusap na kung saan yung mga pangako ng Panginoon ay hindi na kayang baliin. Kung meron mo tayong kaugalian at naririnig, ang sinabi ng hari ay hindi mababali. Ang ibig sabihin, ipinangako yun. Naalala ko po isang araw-karawan ni Haring Herodes na kung saan ay may nagsayaw ng isang babae. At ang sabi ko ay dahil ako'y nalugod, ako ay patuloy mo pinasiya. Hingin mo ang maibigan mo.
at ibibigay ko sa iyo. Walang nagawa po ang hari kundi gawin. Bakit? Ang hiningi ng babae ang ulo ni Juan Bautista. So ang ibig sabihin, mayroon pong bearing, may kapangyarihan ang sinabi ng hari niyon. Pero mga kapatid, ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos ay nagsasalita sa atin na kung saan ay tutuparin ng Panginoon ang kanyang mga pangako. So, dadako lang po sa ilang mga halagang bagay na pangako ng Panginoon. At samantayo naroon, mula sa langit, ang patuloy na gagabay sa atin ng ating Diyos na buhay. Buksan natin ang ating Bible, silang talata ng Bible dito, sa Hebrews chapter 13, verse 8, the first promises of God. Amen? Amen. Isulat mo ko kayo nagsusulat. Ang unang ipinangako ng Panginoon sa mga talata ito. Anong sabi ng Bible? Ang sabi dito sa Hebrews 13:5, huwag kayong magbukhang pera o masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So ang salitang ito'y buhay na sinabi ng ating Panginoon. Bakit sinabi ng Bible, huwag kayong maging mukhang pera o makontento kayo? Bakit? Alam niyo, mas mahalaga ang pagsama ng Diyos. Ang unang-unang pinangako ng Panginoon sa atin ay yung kanyang kapangyarihan. Yung very presence of God is always with us. That is the first promises of God. Hindi kayang pasubalian, hindi kayang hindi tuparin ng ating Panginoon sapagkat kanya ipinangako. Amen. Kasi ngayon, mapapansin natin ay maging ang gobyerno nag-iisip ng ano bang gagawin sa muli sa pagbibigay ng ECQ. Pero mga kapatid, ang Diyos ay nangako. God is a promise-keeping God. The first promises of God, na kanyang ipupulpil, gagawin ng Panginoon sa atin ay ang sabi Hebrews chapter 13 verse 5, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi po si Pastor GB nagsabi nito. Hindi lang po ang apostol ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, at ito ang sinabi ng Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Amen? Hindi ito sinabi ng ninuman, kundi ang Diyos ang nagsasalita ngayon. Kaya ngayon, kapatid, kaibigan, pamilya, ito sinasabi ng Panginoon sa iyo. Nangungusap ang Diyos sa iyo ngayon. The very present help. His promises is always there. And the first promises of God is this, the promise of His presence. Ang presensya ng Diyos ay laging sa atin. Hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Amen? Amen ba? Napakahalaga. Itong pangako ng ating Panginoon. Amen? Let us rejoice and be glad in it. Tayo magdiwang. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nangako sa bawat isa. Kung panahon ng giyera, nangako si General MacArthur, I shall return the promise of the United States General during the World War here in the Philippines. Ano nangyari? Naghihintay ang mga Pilipino sapagkat sinasakop ng bansang Hapon ang Pilipinas. Pero dumating ang sandali, ang mga eroplano ng Amerika ay dumating at yung sinabi ni General MacArthur, I'm here to do what I promised. And what happened to the Philippines? Lumaya at umalis ang Hapon na kumukob sa bansang Pilipinas. Kaya mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay nangako ng kanyang presensya na nariyan lagi sa bawat isa. Amen? Palapakan natin ang ating Panginoon. Another verses, Matthew chapter 28, verse 20. Sabi dito, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo. Okay. Una, ito sinasabi ng Diyos. Ikalawa, tandaan ninyo. Sabi mo, tandaan mo. Ang sabi ng Bible, ako'y laging kasama ninyo. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Wow! No? Imagine na nangako ng Diyos, hindi ka lang sasamahan ngayon, hindi ka lang sasamahan ng 2020, at hindi ka lang sasamahan ng 2021, hindi ka lang sasamahan ng 2022, 23, 24, 25. Ang sabi ng Bible, sasamahan ka hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Ano ba ang katapusan ng panahon? Hindi natin alam. Kung darating ang Panginoon nariyan na, naghihintay tayo, magugunaw ang mundo, papatandaw ng heaven and earth, maraming teolohiya.
Pero isang bagay ang napakaganda sa mga talatang ito. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Amen? Sabihin natin, hindi kayo iiwan ng Diyos. Kaya ano sabi dito ikalawa? Tandaan mo ito. Tandaan nyo. Sabihin natin, tandaan. Amen? Kasi minsan ang tao malilimutin. Nalilimutan ang dakilang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. God is always there. He is with us. Amen. Amen. Kaya sabi nga ng Bible dito, ulitin ko sa mga talatang ito, no? Tandaan niyo ito. Kung ibig sabihin, hindi natin malilimutan ang salita ng Panginoon. Amen? Ibinaba at sabi ng Laguna Governor ay magsisimula daw bukas o mamayang gabi ang ECQ. So yan. So, marami sa Laguna ay talaga naghihintay. Ano na ba mangyayari dito? Amen? Iba nag-aalala na. Pero sa atin, ang sabi ng Bible, tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen? Kung may hangganan ng mundo rin, kung may hangganan ng ang buhay natin, ang daigdig na ito, alam niyo, may Diyos na nangako. His promises. Amen? Hindi siya nagsisinungaling. Kaya ang sabi dito, hanggang sa katapusan ng panahon. Kaya tapikin natin ang ating sarili. Oh, hallelujah. The presence of God is always with you. The presence of God is always there to your families, amen, to your loved ones, amen, hanggang katapusan ng panahon. Ikalawa, ano ang the best promises sa Panginoon? Ang sabi kasi ng Jeremiah, I will fulfill what I promised to you. Ang sabi po ng Jeremiah 29:10, after 70 years, I will fulfill my great promises to you. Sa translation iba, my good promises to you. No, I will fulfill what I promised. Yan ang Diyos. Ikalawang pangako ng ating Panginoon is the promise of His peace. No? Ang pangako niyang kapayapaan sa bawat isa atin. Hindi tayo magugulunihanan. Hindi tayo matatakot. Amen. Merong joy at merong peace sa ating puso. Why? Ano ang sabi ng Bible sa John 14:17? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kaya yung the very present help of the Lord, the first one is His divine presence. The second one is the peace of mind. Yung kapayapaan, makakatulog pa rin tayo ng mahimbing, makapagpapahinga pa rin tayo, makakalakad tayo kung saan man ang gagawin tayo pupunta. Essentially speaking, ano man ang ating mga duties and responsibility, this is the second promises of God to you. Amen. You will walk, sleep, living by the peace of Jesus Christ. Yung kapayapaan ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Amen? Kapayapaan. Pinalala ko po yung isang binisita namin, isang pamilya. Ang sabi ng padre ng pamilya ay, Bishop, hindi ako papayag na hindi mo ako ipag-pray bago ka umalis. At isa sa naman sa ginagawa natin, bago tayo umalis, Lord, iniiwan ko ang kapayapaan sa lugar na ito. Yun ang declaration, the peace of God. Amen. Hindi kapayapaan ng katahimikan ng kapaligiran, no? Hindi kapayapaan ng may disiplano ng lugar, no? Ano ang sabi ng Bible? The peace from the Lord. Amen? Kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Kaya saan tayo naroon, the peace of God is always there. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Kanino kapayapaan? Sa Panginoon. Kaya ang aking kapayapaan, ang sabi ng Panginoon, paano ba nabuhay ang Panginoon, di ba? Payapa siya, di ba? Kita natin kung paano pagwikaan ng Panginoon Jesus during that time as a human being, when you fulfill the great purpose ng ating Panginoon, Jesus living with peace. Yung inner peace na sinasabi ng Bible ay ibinibigay sa akin. Aking kapayapaan ay iniiwan ko sa iyo. No? Kaya may iniwan ng Diyos sa atin, may iniwan ng ating Panginoon na pangako.
So, yung peace na yun, Lord, salamat po. Ako po'y payapang-payapa. Amen? Kaya hindi tayo nagagalmihanan, hindi tayo nababahala sa ano mangyayari. Because of the peace of Jesus Christ ay nasa atin. Hindi ito katulad na kapayapaan ibinibigay ng mundo. So, minsan kasi, makita natin yung kapayapaan ng mundo, sinabi ng Panginoon. Ito yung human shield. No? Na work by somebody para ikiproteksyonan. No? Meron ka lahat ng bagay. No? Lahat ng pangailangan mo, meron ka. It is not like that is given from the world. Kundi the peace of Jesus Christ. Ano ito? Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kasi ito, kapayapaan ng Panginoon, hinaalis sa pagkabalisa. No? Halimbawa, kapayapaan ng mundo, ang basihan i-secure ka, ang basihan i-financially able ka sa lahat. Pero minsan, meron ding pitik ng kabalisaan yun. May pitik pa rin ng kabalisahan. Sapagkat limited sila. Pero pag ang peace ni Jesus Christ ang binigay sa atin, anuman ang ating nilalakaran, anuman ang problema ngayong naranasan ng buong mundo, the peace of Jesus Christ arise. No? Mangingibabaw pa rin ang kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya let us remember that. Alalahanin lagi natin yung sabi ng Bible, Jeremiah 29:10, after the 70 years, after how many years ng COVID, God will fulfill His precious promises to all of us. Yeah? Kaya marami kang pangarap, marami kang plano. Amen? COVID cannot stop. God will fulfill His promises to you. No? Yung pagsama ng Panginoon, yung kapayapaan. And another one, ang sabi ng Matthew 28 verse 18, let us read. Ang sabi ng Bible ay ito, in His time, He will demonstrate His power and His sovereignty over the sin, Satan, and the world. In the last day, ang sabi ng Bible, in His time, He will demonstrate His power. Ipapakita ng Panginoong Kristo ang kanyang kapangyarihan. His sovereignty, yung kataas-taasang pangalan over sin. Sabi ng Bible, over Satan and over the world. Over sin, over Satan, and over the world. Pero makita natin, the power of God is higher than the world. Kaya sabi nga ng Bible, mas makapangyarihan ang Espiritong sumasayo kaysa Espiritu ng sanlibutan. Mas makapangyarihan ang Diyos nating nakilala kaysa dinudiyos ng sanlibutan. Bakit? Ang sabi nga ng Bible, Colossians chapter 1 verse 15, Jesus Christ is the visible image of the invisible God. And He owns everything. Whatever power, rulers, amen, authorities, amen, kingdom, ang sabi ng Bible, everything hold together by Him and through Him. Lahat ay hawak ng ating Panginoon. Ang economy ng Philippines, amen, ang ekonomiya ng ating mga pamilya ay hawak ng Diyos. Kaya, mga kapatid, His divine power is always present. Amen. In our present need. Kaya naalala ko yung sinabi ng Bible sa aklat din ng Pedro, His divine power ay kailangan natin. No? Lahat. No? May kapangyarihan ng gobyerno, may kapangyarihan ng WHO, yung World Health Organization, may kapangyarihan si Bill Gates, yung sinasabi ng maraming tao, may pagkapangyarihan na sino man dominated nation na nagdidikta. Hindi natin alam. Pero listen to this. God has a promise to all of us. We have to fulfill His divine promises. And another promises of God is His power. Yung kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi natin po kayang libigyan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay dumarating sa oras ng pangailangan. Amen? Kung mayroong tinatawag na Superman na pelikula lamang yun, na pag talagang nakikita, pag siya'y kailangan, biglang lilipad. Si Spider-Man, pag may nakita problema ang bansa, biglang darating. Si Wonder Woman, ganun din. Pero mga kapatid, there is God. He is God. The supernatural God, the powerful God, the sovereign power of God ay dumarating. Amen. Every time, every minute ng ating buhay. And let us acknowledge Him always.
Kaya sabi ng Bible sa Matthew 11:28, "Come unto me, lumapit kayo sa akin lahat kayo na nahihirapan lubha. Those of you and heavily laden, and I will give you rest." The true rest, mga kapatid, ay iaalok and living inside God's presence, God's peace, and God's power. Kaya let us declare every morning. Amen. Kada umaga, pag-gising pa lamang natin, Lord, we declare your power, the blood covering of Jesus Christ, O God, the peace of God. Lord, amen. Dalawang anak malayo sa akin, nasa abroad, pero laging namin dinadasal ng aking asawa, ng aking anak, na si Yuri. Lord, touch them, stretch your mighty hand and reach them, O God, every day. And because of the power of God, everything is under authority. Amen. Lahat ng bagay. Kaya tayo magtiwala sa ating Panginoon, ang kanyang kapangyarihan ay laging lariyan. Kaya be still and know, and I am God, he said. Ulitin ko, sabi ng Bible, dito po sa Matthew 28:18. In his time, he will demonstrate his power. And this is the time. Sabi ng Bible, in this time, he demonstrates his power. And this is the time. This is your day. This is your time. Amen. This is the time na ang Diyos ay kikilos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos over the economy. Amen. Hahawakan niya ekonomiya mo, hahawakan niya trabaho mo, hahawakan niya negosyo mo, hahawakan niya pamilya mo, hahawakan ng buong sambahayan mo. Sapagkat siya lamang yung may kapangyarihan na hindi siya napapagod, hindi siya natutulog, nariyan lagi ang ating Diyos. Kaya naalala ko kung babalikan natin ng John chapter 2, Jeremiah 29, the very history of Israel, na nagkakaroon sila ng kalungkutan, nagkakaroon sila ng problema. But one day, ang sabi ng Bible na sinabi ng Jeremiah 29:10, ang sabi niya noon, tapos na, enough is enough, in other words. And COVID, enough is enough. The spirit of the world, enough is enough. The spirit of Satan, enough is enough. Sabi ng Bible, when I move, and this is the time of God, and sabi, He will demonstrate His power, His sovereignty over sin, Satan, and the world. Amen? Ito, tinatapos na ng Diyos lahat. Amen. At ang sabi nga, matapos mo 70 taon na pagkakabilanggo ng saling lahi ng Israel, ang Diyos ay nangako, I will fulfill my good promises to you. At ano sabi ng verse 11, yung paborito natin, Jeremiah 29:11, ang sabing ganon, I have a plan for you, amen, not to harm you, to give you hope and the best future. Kaya ang Diyos mismo ang nagsabi, natutuparin niya ang kanyang pangako. Ayaw ng Diyos na tayo po laging nalulungkot. Ayaw ng Diyos na tayo po laging kinakabahan. Kaya sabi ng Jeremiah 29:11, ang sabing ganon, I have a plan for you. Amen. Saith the Lord of hosts, ang sabi doon, plans to prosper you, not to harm you, to give you hope and good future. Yung magandang bukas pa. Kaya let us acknowledge the power of God. And another one, the power of God's provision. Sabihin natin, provision. Ano sabi ng Philippians 4:19? God will supply all your need according to riches and glory. Maraming nangangailangan noon. No? Kung isa-isahin po natin the greatest story from the Old Testament. Nakita natin, di ba sila Moses, naglalakbay sila papunta ng lupang pangako, parang bang nagsawa na sila sa tinapay, dahil ang Diyos naman na nagbibigay ng saan na tinapay. Ang sabi ng Bible doon ay kukuha lang kayo sapat sa isang araw. Yung iba naman ay nagkaroon ng alinlangan, nagtago. Hindi nila pinanghawakan yung pangako ng Panginoon, the provision, na bibigyan ko kayo ng tinapay. Pero sabi ng Bible ay kukuha lang kayo ng tama sa araw na yun. Yung iba dahil natatakot, magutom, nagtago. Pero sabi ng Bible, ang nagtago ay hindi nagkulang at yung hindi nagtago ay hindi nagkulang. Yung nagtago kinabukasan ay nabulok yung kanilang itinago. Kaya hindi ko naman sinasasala yung savings. Amen? Hindi namin sinasasala na huwag tayo magtago ng dilata.
Kasi may ilang binata rin kami. Ang tinutukoy ko ng Panginoon ay yung pagtitiwala sa kanyang pangako. Amen. Amen. Kaya may kung kakaunti na bigas mo, ang Diyos magbibigay ng bigas. No? Ito, babalikan naman tayo sa tinatawag na pagkain ng Pilipino. No? 555 sardinas. No, kanina, nabuti ako ng papaya sa aking gilid. May papaya, pinigas ko. O ngayon, meron kami tanghalian, tinola. No? Bukas, kaya ako pipitas. God's provision is always sabi mo. Amen? Hindi mauubusan ng Panginoon. Kaya nga sabi nga ng Bible, di ba? Hindi ka pa nagdadasal, nananalangin, sinasagutan ng Diyos ang pangailangan mo. Kaya sabi ng Philippians 4:19, God will supply all my needs according, ang sabi ng Bible, to God's riches and glory. Ang resources natin hindi nanggagaling sa gobyerno. At sa katotohanan, ang dami ko ng pinirmahan na ayuda na ngayon ay wala pa kahit isa. Yung barangay. Hallelujah. Amen? Bakit? Ang provision natin ay nasa Diyos. Magugulat ka, He will supply all your need. Amen? He will supply ng Diyos ang bigas mo, lahat, all your need. Bakit? Yan ang pangako ng Panginoon. I will fulfill my good promises to you. Jeremiah 29:10. At sa verse 11, ang sabi ng Panginoon, I have a plan for you to prosper you, to give you hope and good future. Kaya lalakaran lang natin mga kapatid, mga pangako na pa. Okay? And lastly, sa aking pagtatapos, the promise of your potential. Sabihin natin potential. Hindi man naisip at tingnan natin. Nakasurvive tayo ng 1 year. No? Meron kakayanan kang nakita sa sarili mo. Meron kang kakayanan napagtagumpayan. Yan yung pangako ng Panginoon. Kaya alam niyo ba ang bansang Israel nung sila'y nakabilanggo sa Babylonia? Na-develop ang kanilang potential. No? Pinagtatanim sila, ang ginawa nila, nagre-reserve sila, pinag-aralan nila ang ekonomiya ng Babylonia. Nung sila'y habang nasa nakabilanggo, nakupok. Hindi sila basta nagpakupok. Ang ginawa nila, pinagyamanan nila ang yaman ng Babylonia. Pinagyaman nila at tinandaan ang estratehiya, skills ng Babylon. Ang ibig sabihin, nailabas nila yung potential nila. Kaya nung dumating at pinalaya sila ng Panginoon, after 70 years, dala-dala nila ang skill na yun na natutunan nila. At yun ay kanilang maia-apply. Kaya what happened? Today, the dominates the nation, the higher in skills. Wow, ang Israel. May tinuro ang Diyos sa pandemic na ito. Nag-develop ang Diyos ng kakayanan mo. At na-discover mo ang kakayanan mo pala. Amen? Marami. Kaya ako'y naniniwala. Ang Diyos ay nangako hindi lamang mga pangakong nanggagaling sa Kanya, kundi meron tayong kakayanan na madidevelop. Isa nga sa obserbasyon na makikita natin, meron po akong kaibigan na nasunugan ng bahay sa Maynila. Bagamat hindi totally natupo. Pero nagulat siya. Nailabas nila refrigerator, nailabas nila mga salaset, nailabas nila. At noong sinabi ng bombero, okay, payapa na kayo, yung hindi nasunog na bahay, pwede nyo ibalik. Alam niyo, yung kaibigan ko nagtaka. Ba't nailabas ko ang refrigerator na nagsosolo lang ako? Samantala nung ibabalik na nila, hindi niya kaya. Ayaw sabihin, mayroong potensyal, may kakayanan tayong na ilalabas sa oras ng kagipitan. May galing ka, kapatid. May talino ka. May lakas ka. Kaya hindi pwede itong apakan ng COVID. Hindi pwede nito. God promises is this, the increasing knowledge, the increasing wisdom, the increasing potential will be unlocked na kung saan makakalagan yun.
at masasabi mo, sa tulong ng Diyos at ibinigay sa aking kakayanan, mapagtatagumpayan. Kaya sa oras na ito sa aking pagwawakas, the promise of God is always there. Kaya napakahalaga ang peace na ito. The first thing, anong sabi doon? The very presence of God, the promise of God is the peace of God. The third one is the power of God. Number 4 is the provision of God. And number 5, the very potential of God stored in our heart, given from the Lord. Kaya yung mga pangako ng Panginoon, isa-isahin natin. Amen? Kaya life family, aking pamilya, ang Diyos ay patuloy na gagabay sa iyo. Hindi ka magkukulang. Lagi nariyan ang kaligtasan ng ating Panginoon. Lalabas tayo ng bahay, bago tayo ng banal na dugo. Kaya sa oras na ito, sa aking pananalangin, tayo aawit ay isang awitin sa Panginoon. Awit na pagpapasakop sa Diyos. Awit na kung saan ay patuloy natin ihahandog ang ating sarili sa ating Panginoon. Awit na ating i-acknowledge na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Ang sabi ng John chapter 15, verse 1, no? Ang sabi ng Bible, I am the vine and we are the branches. The Father is the gardener. Our Father is the gardener. Our Father is the vine dresser. Who the powerful one na kung saan ay gagabay sa atin. Kaya kapatid, kaibigan sa Kamanaro, tayo tumayo sa harapan ng ating Panginoon, sa mga kaidaroon, tayo po umawit sa Diyos. Awitin natin, isang awitin, it is very basic. I surrender all, I surrender all. Amen? Tanda po ba natin suko ang lahat sa Diyos? At patuloy na ang kinin ng mga pangako niya. Lord, ito po inaangking ko ang mga pangakong ito, hindi po ako mag-aalin lang. So, ngayong oras na ito, saan ka man naroon? Raise your hand, open your heart, and surrender your lives to the Lord. Your economy, our whole being, God's promises is always present. Umawit tayo sa Panginoon, I surrender all. Hallelujah. Glorify your name, O God. I surrender all. I surrender all. Tas mo ang kamay. I surrender. I-surrender natin ang lahat sa ating Panginoon. To be my blessed Savior, I surrender all. Sa Tagalog, saan ka man naroon, kapatid kaibigan, habang inihahandog ko ang iyong buhay sa Diyos, ang Diyos naman ay pinapagpapagpagpag mo. At mula sa araw na ito, beginning today, He will fulfill His good promises to you. Sing it again. Surrender all. I surrender until my blessed Savior, my son. Sa Tagalog muli, inialay ko, inialay ko, inialay ko, ang lahat sa iyo, Kristo, ang lahat sa iyo,
oras nito tayo manalangin. Sumabay kayo sa may panalangin sa mga kayo naroon. Panalangin pag-aalay sa Diyos. Panalangin na ating pong sasampalatayanan ng bawat pangako ng Panginoon. Kung ito'y ginawa ng Diyos sa kanyang bayang Israel, ikay ay anak ng Panginoon, tayo'y pamilya ng Diyos. May pakialam ang Diyos na gawin ng kanyang pangako sa iyo at sa akin. And today is the time He will demonstrate His power to everyone. Sumunod tayo lahat, Panginoong Jesus. Sa umagang ito, inaamin ko na hindi ko kaya ang mabuhay na wala. Maraming salamat. Napakarami mong pangako. At ito po'y isa-isa mong tutukarin. Bahagi ako sa tatanggap ng pangako. Kaya binubuktan ko ang aking puso. Inihahandog ko sa iyo aking buhay. Kinikilala kita bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. At sa umagang ito, kasama ng aking pamilya, inihahandog ko sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Muli po natin awitin ang awit na ito. Kahit po yan naroon, inialin mo. Inialay ko. Inialay ko. Ang lahat sa iyong Kristo. Ay ito'y manalangin. Tas mo lamang iyong kamay sa kamalaroon. Dadako po tayo sa pastoral prayer. Ama namin Diyos, dalayan ko Panginoon sa lahat na nakatuhay ngayon sa live stream na ito. In the name of Jesus, Father God. Lord, nakikita mo tababanahan ang lahat ng pangkailangan namin. Dakilang Diyos na nakatunghay sa amin ngayong umaga. Itantay mo yung mapagpalang kamay, Panginoon, sa bawat pamilya na nanonood at sa bawat pamilya na makikinig sa spot, Panginoon. Lord, through audio telecast, oh God, in the name of Jesus, I pray, let your divine power move. Lord, we declare this is the time you will demonstrate your power, your peace, the peace of God, oh Lord, in the name of Jesus, and the very provision of God is always on time. Maraming salamat, Panginoon. Inihahandog ko ang bawat isa. Salamat at kilang Diyos. Ito po aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you. God bless you sa inyo lahat. Amen. Okay, palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Magandang gabi po magandang umaga po sa ating lahat. Bali ngayon sa oras po natin ngayon sa ating pagbibigay ay meron po dalawang verse po ito na aking share sa inyo. Nasabi po dito sa Kawikaan chapter 3 verse 9 to 10, si Yahweh ay handugan mo bahagi ng kayamanan. Pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Ano po dito sa word po nito nakuha ko, yung sinasabing si Yahweh ay handugan mo. Ano niyo po, kahit sa panahon po tayo ay may pagkukulang, dapat ang wag na wag po mapuputol sa atin ay yung paghahandog natin sa Diyos. Ano po, yung paghahandog natin. Hindi lang tayo maghahandog sa Diyos dahil marami po tayong pagpapala. Kundi yung wala, ang sabi ko sa dito, yung pinakamainam. Minsan yung pinakamainam kapag walang-wala na po tayo. Kung anong meron ka, yun yung may handog natin sa Diyos. Ang sabi po dito, sa gayon kamalig mo ay lagi nang aapaw. Ano po, sisidla ng inumin, hindi nga matutuyan. Minsan ang mga paligid mo nakakaranas ng tagutom. Pero kung patuloy po tayong maghahandog sa Diyos, ano po, ay hindi po matutuyuan. Ano po, kahit pandemic, isang taon na ngayon, nag-lockdown uli po. Pero sabi nga po doon, bakit po natin
paano paraan po natin may hahandog ang Diyos? May tatlong bagay po ako napili. Unang-una, yung pagsunod po natin sa pagbibigay ng 10%. Yung pagbibigay natin ng yung isang paraan po yon o isang paghahandog natin sa Diyos. Yung ating offering. Paghahandog natin po yun sa Diyos. Napakamainam po yun. Ngayon, pwede po natin ipadala yung inyong mga handog. Kasi alam niyo po, napakasarap pag tayo naghahandog. Alam mo kasi, sabihin natin na, ibig sabihin nun, pag bibigay natin ng 2% ng paghahandog natin sa Diyos, ibig sabihin po doon, nananampalataya ka na ang buhay mo ay binibigay mo sa Diyos. Kumbaga dito din, ipinakikita rin dito, yung pangalawa, ipinakikita mo dito na ang Diyos may parte sa buhay mo. Na dapat yung parte din ng Diyos may balik natin sa Kanya. Kumbaga sa atin, yung buhay po natin, ay nakakapagtrabaho tayo, hindi tayo binibigyan hindi na kaya ng Lord tayo magkasakit, hindi masira yung mga pananim natin, yung pamilya natin buo. Ayun, sobrang pagpapala na po yun ng Panginoon. Kaya dito yung pangatlo po, sa bawat kinikita po natin, kumbaga, kung bakit natin ibinibigay din paghahandog, niyo po yung sa bawat kinikita po natin, kumbaga, ito po yung ginagamit din ng Panginoon para sa atin upang matugunan yung kanyang pangailangan sa kanyang iglesia. Kasi kung tayo po, pag nagtatrabaho, natutugunan po yung ating pangailangan sa bahay, sa ating sarili, ay masigit po din yung pangailangan. Lalo-lalo na po yun. Sabi, hindi lang po ang essential yung pagkain natin sa pang-araw-araw. Sabi ng Matthew 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kundi sa bawat salitang nanggagaling si Diyos. Kung mapuputol po ang pagbabahagi po natin ng salita ng Diyos, paano po makakakain ng bawat spiritual? Ang bawat makikinig. Sa pamamagitong paraan, nagkakaroon po tayo ng bahagi sa bawat isa po sa atin. Amen po. Kaya dito po, sabi nga po dito, si Yahweh handugan mo ng bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa Kanya ibinibigay. Alam niyo po, lahat po tayo may yaman. Sabi nga dito, handugan mo ng iyong yaman. Kayamanan. Ibig sabihin dito, pinapakita po dito ng Panginoon, lahat po tayo na mananampalataya, ay lahat po tayo ay may yaman. Lahat tayo may yaman. Hindi natin po pwedeng ikumpara yung yaman ng iba sa yaman natin. Kasi lahat po tayo ay binigyan ng Diyos na kailangan na po natin maibalik sa Kanya. Amen. At lalo pang payamanin po ito ng Panginoon. Amen po. Kaya yun po sa atin, dire-diretso lang po tayo at yun po yung nilalagay naman ng Diyos sa puso natin. Kaya tayo po ay manalangin sa oras pong ito. Panginoon, salamat po sa bawat kapatid namin ngayon na maghahandog. Dakilang Diyos sa po namin ibinibigay. Lord, ang bawat ihahandog nila sa iyo, kung ito man ay sa bang Panginoon, depende po Panginoon. At dalangin namin sa bawat isa na nandito yung kaloob nila na may ipaabot man ito o may direkta nila. Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa sa amin, sa bawat kaloob na ibibigay nila, Panginoon. Dakilang Diyos ay po namin binibigay. Then ang bawat isa, alisin mo po din yung pangamba, yung takot sa puso nila. Kung ang ilagay mo, Panginoong Jesus, sa bawat puso ng iba yung kagalakan na ikaw ay naandyan lagi, Panginoon. Lord, patuloy mo pong balutan ng iyong banal mong dugo ang bawat sambayan namin, ang buong life family sa pangunan ng aming Bishop Pastora Susan. Salamat po, Panginoon, ito namin pamilya, sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. 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 I-post mo yung ano lang count. Ako. Okay, so magandang umaga sa ating pagtatapos ng ating sambahan sa tahanan, pagsamba sa bawat tahanan. Praise God. So mangyayari po sa Sunday, ganun ulit tayo. Kasi ng Laguna ay ECQ. So, pinasa naman po ECQ, no, church government talaga. Pero yung mga essential na mga lakad
Ako naman po may ID ng APOR at saka humanitarian support. Kaya, yun. So, ngayong oras na ito, ay pag-pray po natin ang lahat na nag-celebrate ng buwan ng March. Happy birthday! Mami Glo, happy birthday! Happy birthday sa aking sugar. Happy birthday sa lahat. Kay Pastor Tim, kung is happy birthday. Maraming nag-birthday ng notes. Ang Los Baños kay Pastor Ane. So marami. Si Jen ngayon. So lahat po na nagdadaan sa kaarawan ng Marso, ipag-pray po namin kayo. Saan ba kayo naroon? No? Tayo mag-pray. Okay. Lord, maraming salamat, Panginoon. Ang buhay ay galing sa iyo. Hindi lamang mo ibinigay, kundi iniingatan mo, sinusustain mo. Sa lahat po nagdaos at magdaraos pa ng kalang kaarawan ng buwan ng Marso, dalayan ko, patuloy mo silang ingatan. Ang man ang kanilang mga inner petition na humingi sa iyo, I pray, O God, ito po'y patuloy na irigalo sa kanya. Maraming salamat na kini Diyos, and I speak good health, long satisfied life, and protection. Salamat po at bilang isang pamilya, bumabati kami sa kanila ng maligayang kaarawan sa pangalan ni Jesus. At ngayon, dadako po tayo sa ating pong closing prayer at sa ating pong benediction prayer. Tapos po natin ating makamay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa aming pagtatapos. Lord, ang aming pong Sunday worship at home, magamat, iba't ibang lugar ang aming pong participation, aming live streaming na ito, continue to bless us. Sumaamin ang pag-ibig ng Diyos Ama, pagkapalan ng Diyos Anak, at ang pag-ipisan sa ating Espiritu sumaamin. Ito po namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. God bless you. Lahat po tayo. Ano ba? Okay. I-announce po natin, meron po tayong 7 last word. Ito po ay sa April 1 and 2. Papapanood ito sa live, sa ating pong live page. Alas 3 po ng hapon, Lilisan at Biyernes ang ating pong 7 last word. God bless us all. I love you with the love of the Lord. Amen and amen. Amen.